Yun. Whew. So, good morning guys, no? So, first time natin gagamitin itong X-Tone natin. Actually, first time ko siyang yung nakita sa vlog. So, testing natin. Ano ko lang, no? Magbibigay lang ako ng mga first impression natin sa pag-ride gamit ang ang motor na to. So, going ako ngayon sa aming Sport Fest sa gaganapin sa Alabang, sa Dabans. So, ayun guys, bigyan ko kayo kung kamusta ba yung handling niya, kamusta ba yung kung paano ba siya sa road. Kasi malaki siya eh. Hindi na siya katulad ng mga typical na na motor na actually medyo na natin siyang considered na big bike, no? So, yun. Tingnan natin kung okay ba siya sa kalsada and kung gaano siya ka-comfort, no? Kasi 300cc siya. So, pwede na natin siya ma-consider as big bike. And tingnan natin yung mga singit na nagagawa ng mga normal na na motor is kaya ba niya. And knowing na galing ako sa lower CC. Galing ako sa lower CC na motor. Tingnan natin kung ano ba siya. Pero so far so good, okay yung handling niya, yo. Maganda siya iliko-liko. Sobrang stable niya. Lalo na pag galing ka sa motor na ayun niya, na maalog at magaan. Ayun o. Yun, so let's try ang kanyang performance sa road. So yun. At pati na rin i-check na rin natin yung gas consumption niya, kung gaano siya ka-effective at ka-efficient pagdating sa kalsada. And then siguro yung suspension na rin. Tingnan natin kung ano ang point of view ng isang user ng lower CC na bigla nag-upgrade ng ganito kalaking motor, diba? So yun, balik ako kayo ulit mamaya guys kung ano yung mga update. So gagamitin ko muna siya ulit yung biyahe. So yun lang guys, no? Maya ulit. Yun, so guys, ganito siya sa traffic, oh. Pag ito gamit mo, ayan, so dahil estudyante, medyo okay naman, nakakausad. Pero kailangan mo na mahabang pasensya pag mas malaking bike na yung gamit mo. Lalo na pag sa pedestrian ka dumadaan. Yung tulad nito, school zone siya. Kailangan mo maging mapagpasensya sa ganitong klaseng lugar. Kasi maraming dumadaan eh. Ayan. Daming estudyante. So, knowing na mas malaki yung, para sa akin na mas malaki yung bike na gamit mo, o mas malaki siya, mas malaki yung gamit, para siyang mas malaki yung yung responsibility mo sa daan. Na ganito, maraming estudyante, mas malaki na yung discipline mo dapat. Parang the more na mas malaki yung bike mo, the more na disiplinado ka. Kasi mas malakas na yung gamit mong motor. And hindi na siya basta-basta gaya na yung power niya is sobrang kumbaga pang highway na talaga siya. At hindi na siya yung tipong yung pag-brake mo kayang kaya pa ng katawan mo yan. Pero well, sa pa rin yan, depende pa rin sa skill yan ng isang rider, kung paano yung behavior niya sa kalsada. But so far so good. Ito yung overtaking power niya. Mamaya itatry natin sa open, since dito kasi alanganin. Pero katulad yan, parang solid white lane siya. And hindi ka kasi pwede basta-basta unless na
Pag ganyan kasi bawal ka mag-overtake eh. Unless kung clear, sobrang clear talaga ng daan. And yun, mamaya naman ma-testing natin siya. But so far so good. Sobrang ano talaga nito. Kasi for almost 1 month ko na rin to nagagamit. Papasok sa office. Sobrang komportable niya guys. Sobrang komportable nung riding position. Parang yung Honda Beat yung gamit ko, parang mga isang oras pa lang, parang ngawit na yung likod ko, yung pet ko, malay na, parang sobrang pagod ko. Pero dito parang, ewan ko, parang di ako masyado nakakaramdam ng ano, ng ngalay sa kanya at ngawit. Parang yun talaga yata yung ano nito, yung parang forte niyang or specialty ng scooter na to is magbigay sa'yo ng comfort riding talaga. Lalo na yung sa puwet, lalo na yung sa bandang puwetan at balakang. Ito medyo ganyan, katulad yan, medyo alanganin. And hindi tayo pwede basta-bastang mag-ano. Yun, so yun, medyo ano siya sa ano, sa riding ano niya guys ha, comfort niya. So ito rin talaga yung reason bakit ko to binili. Kasi bakit nga dami rin nagsasabi sa akin bakit di ako nag 400cc. Sabi ko, saka mahal din kasi siya. Kumbaga sa lifestyle ko, hindi siya afford ng, kumbaga yung price na sa 400cc, pwede na siyang ano eh, pwede mo na siyang mabili ng sasakyan talaga yung ganong price ng 400cc mo. Unless, para sa akin kasi, if may pera ka naman at appropriate sa lifestyle mo na kumuha ng ganong motor, pwede naman. Pero since nagaya natin na saktuhan lang tayo at ito yung afford natin, ito na yung pinili ko. Kasi gusto ko rin yung malaking compartment. Ayun pala guys, malaking compartment nito. Wala pa akong box na nilalagay, pero yung mga gamit ko everyday sa office nagkakasya dito guys. Pati yung size 12 ko na sapatos kasya dito. Pati yung size 12 ko na sapatos guys, kasyang kasya dito. May bag pang kasama, mamaya pakita ko sa inyo. Sobrang laki ng compartment niya guys. So talagang ano siya, para sa akin, para talaga siyang ano, very utilitarian na motor. Parang ganun yung style niya. Parang dun siya dinesign ng Kymco. Tapos when it comes to suspension naman, try natin. Parang okay din yung suspension niya. Kasi although na medyo sa sobrang malubak talaga na matagtag siya, pero sobrang okay ng suspension nito. Ano siya guys, malakas kumbaga kumpara mo sa mga lower cc, malakas talaga sa gas. Kumbaga kung dati kang gumagamit ng 150cc, 160cc pababa, malakas talaga siya sa gas. Kumbaga 26. Pero sa category na to, so tipid na yun, 26 km per liter. Yung kasi yung consumption ko eh, nag full tank ako, yun yung consumption ko dito. 26 km per liter ako dito guys. So yun, medyo ano siya, medyo tipid. Kasi tipid na siya eh. And knowing na nasa break-in period pa ako, actually tapos na pala, pero pag tumagal-tagal pa to, for sure ano siya, for sure titipid pa to siya. Ayan, ito. Nakikita niyo yung lubak na yan guys. Testing natin dyan kung ano siya, kung okay ba to siya sa ganyang klaseng mga lubak. Alam ko kasi matagtag siya pag ganyan mga klase, pero pakita ko sa inyo ulit kung kamusta siya. Ayan guys ayan. Ay sakto lang guys, di mo masyado ramdam yung ano, yung tagtag nya. Hindi ka umaano siya, umaalog-alog siya, pero wala. Maganda yung suspension. Actually ngayon ko lang din na na talagang naipakita yung suspension. Tsaka sa traffic guys, tingnan mo. Para naman siyang NMAX or PCX. Kasi parang Bergman. Actually kasi laki nga siya ng Bergman eh.
Medyo para siyang kasing lapad yung lapad niya. Di yung haba kasi mas mahaba to for sure. Ito yung mga ito try natin ayan, yung mga lubak na yan. Okay naman siya. And yun nga, when it comes to traffic naman, saka sa mga kasi lapad niya ang NMAX or PCX and Urban. Parang ganun siya. Pag sa singitan na, parang ganun na rin siya. Once nakasya na yung tatlong yun, kasya ka na rin doon. Yun yung napansin ko dito kasi ayun. Yun guys, no, balik tayo sa topic natin. Yung first impression ko dito. So far okay na okay siya. Tingin ko nga pwede siya maging daily commute eh. Kasi siya, ewan ko, siya eh, malakas yung power niya eh. And at the same time, makakabilis siya overtake, which is yun yung kailangan mo lalo pag sa Manila ka eh. Pwede rin dito, sa Cavite, since traffic na rin. Diba? Kumbaga kung di ka naman din sa gas and yung habol mo sa mo is everyday comfort, pwede to, pwede para sa'yo to. Kasi sa akin nag-fit siya sa akin eh, talagang sakto siya. At talagang never ako nagsisi na ito yung kinuha kong motor, dahil sakto siya para sa akin, na nasa OBR ko. Ayun, katulad nito, kahit nakastop, pinapagaw. May mga ganito kasi dito pagkakataon talaga sa Dasma. Dati dyan ako nasakay Dyan ako nasakay dati guys. Ayun nakakamiss naman yun. Yun, so wait lang guys kailangan ko lang focus ng saglit. Yun, pinapahataw na tayo guys. Wait lang guys, hataw lang ako guys Focus lang ako saglit. Napahataw tayo eh. Yan, so balik tayo dun guys. Suspension okay. Yung niya, yung handling niya is very nimble siya. Ang bilis niyang i-maneuver lang. Pero yun nga, maganda siya. At comfort okay siya. Ano pa ba? Gas consumption average siguro 26 km per liter, which is okay na okay siya. Ayan yung power na sinasabi ko, nabigay ko na rin. Ayan, tignan mo, onting biga, grabe, mahataw. So yun nga, malakas siya guys, malakas yung torque nya, malakas yung power ng motor. At yung braking system nya okay, kasi both dito ABS and pares disc brake. So okay na okay siya guys. Pagdating sa yun nga, sa compartment naman, malaki at maraming kasya dito. Maraming kasya. And ayun, kung kayo yung tipo ng ng rider na maraming dala lagi sa office, bitbit, isa to sa mga pwede nyo maging option kung bibili kayo na mag-upgrade kayo ng motor. Lalo na pwede pa to lagyan ng top box guys meron na rin tong bracket na built-in. So din na kayo bibili ng bracket pang top box ng mga monorack. Di si monorack, wala na, hindi na kayo bibili nun dahil meron na to siyang built-in na bracket. So top box na lang bibili nyo guys, and base plate. Pero usually naman lagi naman may base plate pag bibili ka ng top box Ayan, so overall guys, okay na okay to siya. At ayun, siguro pag pag may time na ako, nakaminip ako na makapag long ride, bigyan ko kayo ng impression kung or bibigyan ko kayo ng review kung ang performance nito pagdating sa long ride. Kung ang ang lakas na binibigay niya,
syempre yung consumption and yung comfort din pag sa long ride, kasi iba na rin pag sa long ride eh. Pero I'm sure na doon talaga to ginawa sa mga long ride, doon sa binild talaga. So yun ang aking yun ang aking talagang hula pagdating sa na to. I mean, yung kutob ko sa na to. So yun guys. So paano guys, yun lang muna tayo So tamang biyahe na muna ako, focus muna ako sa biyahe papuntang papunta doon sa venue namin, which is sa Alabang, sa The Palms. At ayun, kita-kits na tayo ulit sa next vlog guys Baka madalas na yung pag-upload ko since medyo okay na yung camera. Pero pag nagkapera tayo guys, mag-upgrade tayo ng camera para upload na din. Yun guys, yun yung impression ko sa inyo, yung gamit and I mean using Kimco X-Town 300i. So yun guys, so kung nagustuhan nyo yung vlog or natripan nyo lang, pwede kayo mag-subscribe at pwede nyo rin i-like, pwede nyo i-share sa mga tropa nyo dyan, panoorin tayo. Pero yun guys, ingat kayo palagi at lagi nyong gagalingan sa lahat ng ginagawa nyo. Yun lang, para makamit nyo yung mga gusto nyo sa buhay. Okay? Galingan nyo palagi, diskarte, sipag. Yun lang. So yun guys, ride safe palagi. And yun, God bless. Bye bye.